Noong unang panahon ay mayroong mag-asawa na ang pangalan ay Dodong at Iska. Sila ay mayroong anak na babae, 12 taong gulang. Ang pangalan nito ay Maria. Siya ay mabait at sobrang masunurin. Sa kabila ng magandang katangian na ito ni Maria, ang pagiging mahiyain ay kaakibat ng kanyang katauhan. Ayaw niyang makipag-usap sa ibang tao, kung kaya nagkukulong lamang siya sa kanyang silid upang makaiwas sa mga tao. Si Maria ay mayroon taniman ng mga magagandang bulaklak. Ang kanyang mga bulaklak ay sadyang napakaganda, kung kaya't ang mga ito ay kilalang-kilala sa kanilang bayan. Isang araw, ang kanilang bayan ay pinasok ng mga bandido. Pinapatay nila ang bawat masalubong at kinukuha ang anumang mahalagang bagay. Sa takot na mapahamak si Maria, ay itinago siya sa buntot ng halaman nila, Mandodong at Aling Iska. Si Aling Iska ay nagtago sa loob ng kabahayan, samantalang si Mang Dodong ay nakahandang salubungin ang mga pagdating ng bandido. Diyos ko, iligtas niyo po ang aking anak, dasal ni Iska. Nang walang ano-ano ay biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay at pinukpok sa ulo ng isang bandido si Mang Dodong. Si Aling Iska naman ay nagtampang tumakas, ngunit tulad ni Mang Dodong, siya rin ay nahagip at nawalan din ng malay. Ang mga bandido ay nagpatuloy sa paghahalughog sa buong kabahayan. Matapos samsamin ng mga bandido ang kayamanan ng pamilya, ay hinanap nila si Maria, ngunit hindi nila ito nahanap at sila ay bigong umalis. Nagkamalay si Mang Dodong at Aling Iska ay si Maria ang agad nilang pinuntahan. Tinungo nila ang halamanan kung saan nila itinungo si Maria. Laking lungkot ni Aling Iska nang hindi nila mahanap ang anak. Nang walang ano-ano ay may sumundot sa paa ni Mang Dodong. Laking pagtataka niya nang makita ang isang uri ng halaman na mabilis tumiklop at tila ba'y tumiklop ang dahon. Anong uri ng mga halaman ito? Ngayon lang ako nakakita nito, ang may pagkakamanghang, sabi ni Mang Dodong. Nang makita nila ang mga kaiibang halaman ay pinitigan nila itong mabuti at doon nila napagtanto na ang halaman na iyon ay Dili-ibat Maria. Siya ay ginawa ng Diyos na halaman upang mailigtas ang mga bandido. Hindi mabatid ang pagluha ni Aling Iska at laking pagkagulat muli ni Mang Dodong na sa bawat isang patak ng luha ni Aling Iska, ito ay nagiging isang maliit at bilog na kulay rosas na bulaklak. Kaya magmula noon, ang halamang iyon ay sinalagaan nilang mabuti dahil sa paniniwalang ito ay si Maria, ang kanilang anak na tinawag nilang makahiya, tulad ng isang katangian ni Maria.